Patay ang mahigit 1,000 exotic na hayop sa sunog sa Thailand. Sa China naman, sugatan sa pananaksak ang 4 na propesor mula sa Amerika. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Dugo ang humandusay ang mga biktimang ito sa Jilin Province sa China. Habang hawak ang kanyang sugat sa likod, sinubukan bang tumawag ng lalaking ito sa kanyang cellphone. Hello? Ang 4 na yan, mga college professor sa Amerika. Biktima sila ng pananaksak. Nangyari ang krimen sa gitna ng pagbisita ng mga guro sa isang universidad sa China. Kasama pa raw ng mga biktima ang isang guro sa naturang universidad nang mangyari ang pag-atake. Naaresto na ang suspect. Inaalam pa ang motibo sa pananaksak. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Nagpakawala ng warning shots ang militar ng South Korea matapos pumasok sa kanilang teritoryo ang 20 sundalo ng North Korea. Tanghali nitong linggo nang tumawid umano ang tropa ng North Korea sa demilitarized zone o border ng dalawang bansa. Ayon naman sa tagapagsalita ng Joint Chiefs of Staff ng Seoul, hindi nila itinuturing na intentional o sinadya ng North Korea ang panghimasok. Posible raw na natakpan lang na makakapal na damo at halaman ang marka ng border. Agad din namang lumihis ng direksyon ang mga sundalo ng North Korea matapos magpakawala ng warning shots ang South Korea. Wala rin daw kakaibang paggalaw ang mga naturang tropa. Pero naka-alerto pa rin daw ang kanilang militar sa maiging paggalaw ng North Korea. Nangyari ang insidente matapos magpalipad ng North Korea ng libu-libong lobo na may lamang basura papuntang South Korea. Patay na mga ibon, mga iguana at ahas. Yan ang tumambad sa mga may-ari ng tindahan ng hayop sa Bangkok, Thailand. Namatay ang mahigit 1,000 exotic animals matapos masuffocate sa usok mula sa sumiklab na sunog. Faulty electrical wiring sa naturang palengke ang tinitingnang mitya ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.